Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, May 1, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang low pressure area na ating minomonitor sa boundaries ng ating Philippine Area of Responsibility at huling matatagpuan sa may silang bahagi ng Mindanao ay tuluyan ng naglaho, na kung saan dahil sa pag-impact nito sa Mindanao, sa may silang Mindanao, na kung saan siyang ating nararanasan ng mga pag-ulan at maulap na paborid, ay wala na po itong sirkulasyon na posible pang mabuo bilang tropical depression. Samantala, ang isa pang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kasunod nga po nito ay nananatili pa rin sa kanyang lokasyon, na kung saan meron po tayong senaryo na posible itong maging tropical depression category sa mga susunod na mga araw or week. At base nga po sa ating tropical cyclone threat potential, meron tayong posibleng mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan base nga po sa ating threat potential pagsapit ng April 30 hanggang May 6, meron tayong senaryo na may mabubuo na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan may medium chance na maging tropical depression or maging ganap na bagyo. At pagsapit naman ng May 7 hanggang May 13, posible na nga itong mas lumapit dito sa may silangang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan posible itong kikilos pahilagang kanluran. So yan po yung pinaka-senaryo po natin sa posibleng track nitong namumuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung makikita nga po natin na namumuong low pressure area. Samantala, base nga po sa ating tropical cyclone outlook sa mga susunod pang araw, makita nga po natin na kung saan habang ito ay namumuo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw o linggo, ay posible pa nga itong may kasunod na panibagong low pressure area. Ating makikita nga po na magkasunod itong dalawang low pressure area. Yan po yung senaryo natin. Una, meron mabubuo na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at may kasunod ito, na kung saan yan po ay isa na po nating paalala na maging alerto, para maging alerto ang ating mga kababayan sa mga posible nga pong mabuo na bagyo. Kung makapaghanda po tayo, hindi po tayo magpanik kung sakaling maging ganap na bagyo ito, ay nakapaghanda na po tayo ng matagal-tagal na po. So upang may oras po tayo makapaghanda upang alerto at manatiling maging alerto at updated sa mga bago nating ulat panahon na aming ilalabas. Sa kasalukuyan nga po, bukod nga rito sa low pressure area at mga outlook natin sa mga susunod na mga araw at linggo, patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging easterlies or mainit na temperatura na nanggagaling dito sa dagat Pasipiko, na siyang nagdudulot naman ng mga localized thunderstorm o mga maulap na papuri na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi na ating nararanasan. Kaya naman lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan dahil sa mayroon tayong inaasahan ng mga bagyo na bubuo sa buwan ng May. Kaya naman mayroon po tayong inaasahan na isa o dalawang bagyo na posibleng mabuo ngayong buwan ng May. Kaya maging alerto lang po tayo at maging updated. Upang maging update po kayo, paki-like and subscribe po para ma-notify po kayo sa mga panibago nating ulat panahon na aming ilalabas. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, asahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan ng bagyang maulap na paporin, kung saan pinaghahanda lang po natin ang ating mga kababayan sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan o mga isolated, lalo na dahil sa mga nasa natin na mga maulap na paporin at biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mga localized thunderstorm na epekto nitong easterlies. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may tuwig araw, inaasahan po natin mataas pa rin ang temperatura, na kung saan may agwat ang temperatura sa 26 hanggang 37 degrees Celsius, Lawag 27 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 25 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Metro Manila, 24 hanggang 35 degrees Celsius,
Tagaytay 27 hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Legazpi 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dito sa may Palawan, inaasahan po natin na makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga at pagsapit ng tanghali, posible nang makaranas ng mga localized thunderstorm or maulap na paborin na sinasamahan ng mga katamtaman hanggang sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan na dulot ng cloud cluster na galing dito sa may easterlies o sa may silangang bahagi ng Mindanao. Na kung saan mayroon tayong inaasahan agwat ang temperatura dito sa may Kalayaan Islands na umabot sa 27 hanggang 34 degrees Celsius. Puerto Princesa 24 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Visayas, inaasahan pa rin po natin ang maulap na paborin na sinasamahan ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Dito po yan sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, ay inaasahan po natin makakaranas ng maulap na paborin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan or localized thunderstorm kung tawagin natin. Samantala, sa labi pang bahagi ng Visayas, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon na bagyang maulap na paborin at may agwat ang temperatura na umaabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius dito sa may Iloilo. At samantalang dito naman sa may Cebu, 27 hanggang 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 hanggang 30 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Mindanao, dahil pa nga rin sa epekto nitong mga cloud cluster na nanggagaling dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na siyang dulot nitong easterlies, ay inasahan po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon dito sa may area ng Zamboanga, ngunit sinasamahan po yan ng maulap na paborin pagsapit ng tanghali at hapon. So dahil sa localized thunderstorm. So maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos na mga pag-ulan or mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantala dito sa may silang bahagi ng Mindanao ay inaasahan po natin na makakaranas ng maulap na paborin ngayong umaga at pagsapit ng tanghali or hapon makakaranas tayo ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan sa may area na po yan ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Compostela Valley, Davao Oriental, Davao, ay posible pa ang mga pag-ulan ngayong pagsapit ng hapon at gabi. So sa umaga, light rains lang po ang ating mga inaasahang mga pag-ulan, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, posible pa rin ang mga malakas na mga pag-ulan dahil po yan sa hanging easterlies. Samantalang dito sa labing bahagi pa ng Mindanao, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon na sinasama lang po ng bahagyang maulap na paborin dito sa may area ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Cotabato, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon. Ay inaasahan po natin ang maliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan po yan ng bahagyang maulap na paborin at mga light rains. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Zamboanga, 23 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Cagayan de Oro, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Davao, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po ang ating pinapayo dahil sa silang bahagi dahil nga po sa mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot ng bahagyang pagtaas ng mga pag-alon ng ating karagatan na kapag malalakas ang mga thunderstorm ay inasahan po natin na mas tataas ang mga pag-alon sa ating karagatan sa silang bahagi ng ating bansa. Ngunit dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, malaya pa rin magpaglalayag ang ating mga kababayan dahil sa mga slight ang ating mga pag-alon na ating inaasahan. Sa kasalukuyan, malaya pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Na kung saan, slight to moderate lang naman ang ating inaasahan. Pinag-aandal lang po natin ng ating mga kababayan sa mga biglaang pagtaas ng alon dahil sa localized thunderstorm. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay na panahon ngayong araw ng
Friday, May 1, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all.